Number 8, kung may pera ka, buy a blog or website. Ito kung may pera ka na o basta meron kang puhunan, di ba? If you are not good at making your own blogs, you may look for inactive blogs with reasonable amount of web traffic. So titignan mo kung maraming pumupunta doon. Kunyari medyo may pagka charismatic yung gumawa, di ba? Hindi na niya ipagpatuloy, di ba? Okay, and recorded cash flow and buy them. It could also be a perfect passive income source. Okay. Most blogs employ Google AdSense, which provides a monthly revenue stream based on ads that Google places on the site. Oh, by the way, a few days ago, dumating na yung sulat sa akin ni Google tungkol dun sa AdSense ko, no? Sa yung AdSense, no? Ibig sabihin, dumating yung kanyang PIN, yung para, kasi nag-iipon na yung itong site ko, mababa pa kasi hindi pa almost wala, below 5,000 pa lang yung aking subscribers, pero tuloy-tuloy naman, every now and then nadadagdagan, no? So ayun, kinonfirm, parang sinisigurado ni Google. By the way, ang YouTube si Google may-ari, okay. So sinisigurado lang ni Google na ako mismo yung may-ari ng account na pagbabayaran nila. Kung mag-remit sila ng bayad sa akin, yun, sigurado nila na ako yun, di ba? So nagpadala ng PIN. At yun, na-enter ko na rin yun dun sa account ko, kaya okay na. So in the future, habang mas maraming advertisement dun sa mga videos ko, kikita na rin siya. Kaya by the way, ang sikreto pala rito sa mga advertisement, huwag nyong skip para mag-record dun sa advertiser. Kasi kapag ini-skip, nababawasan yung kita. Kaya in fairness, para matulungan nyo yung mga vlogger, huwag nyong skip. Of course, unless nagmamadali ka masyado, di ba? Okay? Kaya ako, ang mga dinevelop ko pang lecture, di ba? Yung dating ginagawa natin dun sa MEP Center na 2 to 3 hours lecture, sometimes 4 hours. Ganun din dito. Panood mo rin, di ba? Katulad dito, itong ginagawa natin ngayon. Okay, number 8 yan. Number 9, create online courses. Okay, online learning is now an exploding business opportunity. Maalala nyo, nung December of 2019, isa sa mga prediction ng mga magaling mag-predict ay ito daw, yung nakaraang taong 2020 daw ay mamamayagpag yung mga online business. Naku, yun pala ibig sabihin, dahil hindi tayo makalabas, nandun lang tayo sa mga bahay natin, yung online, di ba? O order ka online o magbi-business ka online. Ganun pala yun. Anyway, so tuloy ito ngayon kasi even na lumabas na yung bakuna, ako, marami pa rin sa mga tao matatakot kasi hindi naman assurance na hindi ka kapitan. Pwede kang kapitan, medyo mas mas kayanin siguro ng katawan mo. So ibig sabihin yung mga online magtutuloy pa rin. Kaya apektado pa rin yung mga face-to-face na businesses. Apektado. Palaging magdi-distancing pa rin, no? So, ibig sabihin, all kinds of business na online, tuloy pa rin yan. Mamamayagpag pa rin. So, yan. You can create a course on any topic. How? What will you put in your online course? You can add, no? Yan. Ito daw. Mga video lessons, pwede kang gumawa ng mga leksyon sa video. Kunyari, kung paano gumawa ng ganito, ganyan-ganyan, no? Yan. At gawin mong kaaya-aya, di ba? Pag video lessons kasi, maigsi lang dapat yan. Checklist for completing steps you recommend in your video lessons. Yan. And then, pangatlo, small e-books to supplement the lessons, no? So, gagawa ka ng e-books, no? Number 4,
audio files for people listening while traveling. Okay. And then, next, informative interviews with like-minded experts and a whole bunch more. Ayan. So, anything. Ako, ang unknowingly, yung mga ginawa kong online program, katulad yung CREX, no? Ano ba itong CREX? Certified Renewable Energy Expert Practitioner Program. CREX, ayan. Yun, maraming naka-enroll dun sa CREX natin. Yung CPEX, ano tong CPEX naman? Certified Plumbing Engineering Expert Program. CPEX. So, medyo kakaiba itong CPEX kasi sustainable yung ano niya. No? Plumbing siya, pero sustainable. Okay? All of these are, by the way, itong mga program nito under the MAPF Organization of the Philippines. No? CFLEX. Ano itong CFLEX? Certified Fire and Life Safety Expert Practitioner Program. See? So, yung mga FDAS, mga fire protection, sprinklers, etc. No? Yan. CFLEX program. And then, SEDEX. Ito, SEDEX, medyo bago ko lang naisip to eh. Ito yung, kumbaga, no, dito ako nagsimula sa profession ko, di ba? Certified Electrical Design and Drafting Expert Practitioner Program. So, ito, ini-offer ko to doon sa mga students, sa mga bagong graduates, sa mga non-electrical engineers, non-electrical practitioners, at saka non-master electricians, non-registered master electrician, no? So, yung mga non-electrical. So, gusto nilang matuto, kunyari, di ba? Yun, ito yung ino-offer ko sa kanila. Yan, meron siyempre itong fee, course fee, pero mababa lang, mura lang. Pag pumunta ka sa college or university o institute, mas mahal. Yung CAD lesson nga lang, alam ko, 10,000 na yata babayaran mo eh. Tayo dito, yung CREX, 5,000 lang. Yung CPEX, ito medyo mahal to. 8,000 ito. Yung CFLEX, ito mahal din to, 10,000. Yung SEDEX, mga 6,000. Ano naman tong CTEX? Ito naman, Technopreneurship. So, sinisimulan ko pa lang to. Certified Technopreneurship Expert Practitioner Program. So, ito yung gusto magnegosyo. So, ayun, ito na, sinimulan na natin. Okay, so that is number 9. Number 10, sell an ebook or e-lecture. Yan. So, naku, pwede kang maghanap ng mga lecture sa sa YouTube, no? Tapos pwede mo siyang kopyahin, tapos ibenta mo. O, di ba? Pero wag mong ilalathala. Wag mong ipapublic, no? Sa Messenger mo lang 'yan, no? Okay, ba gusto mong bumili ng ganito, de-describe mo kunyari ano yung ebook mo, ganyan. O sige, magkano ba 'yan? Ano lang to? 100 pesos. O kunyari, 'yun. Pwede mo forward mo sa kanya, di basta magbayad siya sa GCash mo kaya o Paymaya mo, di kumita ka na. Anyway, I have written several technology books or PowerPoint presentations like Solar for the Home, Electrical Inspections, Audit and Safety, Plumbing Sanitary Inspections, Fire and Life Safety, and numerous other technology lectures. These learning videos have been patronized by young professionals, engineering graduates, and students alike. Those who have watched these online lecture videos continue to request for virtual certificates of attendance which cost a few hundred pesos. Yun. Di ba? Paulit-ulit nakikita yung mga webinar na ginawa ko. Di ba? Maliban dun sa advertisement ni YouTube, kikita pa ako dun sa kuha ng konti. Hindi malaki, konti lang kasi hindi naman natin basta mahalaga, meron tayong may share, no? Yung alaman ng utak natin, may share natin. Okay? Number 11, make photos or videos and sell them. No, magaling ka mag-create, di ba? Nakakatuwa o ano, basta anything. Kung magaling ka magluto, gumawa ka ng video ng pagluluto, di ba? Kung magaling ka mag troubleshoot,
sa isang ikaw ay technician, mag-troubleshoot sa sira ng isang uh, aircon siguro or whatever, no? Pwede yun. Gawan mo ng video, tapos i-publish mo. Yun. Hanggang sa maraming susunod sa'yo. If you are someone who enjoys taking pictures or videos, you can use that talent to earn passive income. You may consider selling your images, videos, as stock on your own social media page or website. In the US, the easiest way to make images available for sale as stock images is to use a third-party site like Shutterstock, Alamy, etc. etc. Okay, 11 yan. Number 12, license your music. Ito, pagka mahilig ka gumawa ng tugtog, di ba? Kung mahusay ka mag-produce ng music. Okay. Are you passionate about making music but not passionate about performing live? Or have you tried to perform live and not made enough income? One solution would be to license your music. Licensing your music means that in exchange for the rights to use your music in a project, people and companies pay you. Here are 6 different ways you can make money licensing music. As a YouTuber, number 1. As a wedding videographer. Then, third, indie film soundtrack trailer. Alam niyo indie film, di ba? And then, corporate video. Magaling ka magano, gawa mo ng video yung ng isang company, pambenta niya, no? And then, make advertisement. Yan. Itong advertisement, yan yung gawa nitong mga multimedia companies, no? Yan. Okay. 13. Create an app you can sell. So, ito magaling dun sa mga computer science, computer engineer, kasi pwede silang gumawa ng mga shortcut para pindot-pindot lang mangyayari na, no? Yun. If you have a skill or service that you can share with others, you can build an app or create a product to sell. For example, if you are passionate about fitness, have a background in creating workouts, you could create a workout app. You could also create a physical or digital product such as an ebook or a physical book if you would rather do that instead of an app. Hiring someone to create an app for you can get expensive. If you are willing to learn, you could create an app on your own or barter services. Creating an app or a product is a great source of passive income. Okay. Okay, so 13 yan. 14. Be a social media influencer. Ayan ang term nila doon sa mga nag-i-influence, no? Yung mga strong ng mga paninindigan, no? Did you know that you can get paid for posting on social media? There are a variety of ways to earn money as a social media influencer. Ito yung mga kung minsan tawagin nila troll, di ba? Troll sa Facebook. Yun. Yung mga troll, binabayaran sila ng kung sinong gustong magpalabas ng mga ganong mga di ba? Okay, so troll yun. So, huwag mo lang ipaalam kung sino ka doon, no? Nakatago lang dapat. You can work with companies to produce sponsored posts, content, which the company will pay for you. Typically, rates for sponsored posts are calculated by how many followers you have and your engagement rates. You can also earn income as a social media influencer by sharing affiliate links, writing sponsored blog posts, or by hosting or attending events as an influencer. To get started earning money here, it is a good idea to create a media kit highlighting your social media accounts, your niche, and samples of your work. Ayan. So, parang company profile. Okay, next. 15. Rent your home. Nako. If you're interested in making money in real estate, but want more of a hands-on approach, renting out your vacation home, house, apartment, or even a single room can be a stellar way to earn passively. Ito yung yung Airbnb, of course, kaya lang napektuhan din siya ng
pandemic, di ba? Although affected by the pandemic, Airbnb allows people to travel around the world and to stay in accommodations that are a lot less expensive than traditional hotels. Their site breaks rentals into three categories, no? Private room, shared room, and entire home. So, yan kung meron kang extra home kasi siyempre kung dyan ka nakatira, hindi mo mapapahan yan, di ba? Unless, yun, katulad yung sinabi ko kanina, may extra space ka like a guest room or an extra room na hindi naman nagagamit, pwede mong paupahan. Okay, next. Rent your car. That is, kung bihira mo gamitin yung kotse mo, parentahan mo. Diba? If you have an extra car or if you aren't using your car most of the time, simply advertise in Facebook, Twitter, or in other social media platforms. You may charge a much lower rental rate from the Avis or Budget or other rental car firms. Pwede kasi hindi naman nagagamit yung kotse mo. Bawi mo lang yung maintenance niya, kikita pa. Okay? Next. 17. Get paid for your opinion. Okay? Did you know that you can get paid to take online surveys? Marami dyan nag-offer sa Facebook tsaka sa YouTube. Marami. Hanap ka dyan. Right from the comfort of your couch, you could be earning money just by surfing the web. There are tons of great survey sites out there and some of them give you a bonus just for signing up. Yan. 17 yan. 18. Network marketing. Network marketing is a business model where independent contractors buy into a company. They then earn commission on the products that they sell. Many individuals are drawn to network marketing as this field allows them to be their own boss, set their own hours, and have flexibility. There are many network marketing companies like Avon, AIM, Global, Frontro are just some of the popular ones, no? There are a few different ways to make money through network marketing. You can profit by sharing the company's products with others. You can use products yourself and you can recruit others. And so network marketing, okay? Become a rideshare driver. While it isn't completely passive, rideshare driving or delivery service driving makes the least due to its flexibility. You can make your own schedule with Grab, Lalamove, or Mr. PD, etc. and pick up extra income by driving others around when you are already out and about anyway. Pang sinasabi niya kung bakante ka. Number 20, advertise with your own car, van, service vehicle. You can also earn passively by just letting to use your car or van or truck as a ad space. Mobile advertising is maybe one of the only media formats that can reach the target audience on the street level. It is one of the most effective way of business advertising. If used sensibly, and also it's quite much effective as TV ad, as with much less cost. There are various strategies that will assure that advertisers will reach the greatest number of potential customers and expand brand awareness. Lalo na ito dun sa mga taxi, mga bus, etc. No? Pero kung meron kang sasakyan, pwede rin. Sayang din yun, di ba? Yan, katulad dito, yung sinasabi nito. So, maglalagay ka lang ng ganyan, babayaran ka ni KFC or ni Jollibee, di ba? That is kung matanggap mo yung ganyan na ibang klase yung sakyan mo, no? Okay, 21, car detailing service. Car detailing services make money through services they offer are paid on a per job basis. So, like magtayo ka daw ng car wash business, o yung maglalagay ng mga palamuti, etc. sa sasakyan, car detailing tawag doon. Pwede rin daw, ha? Yan.
Pag-aralan mo lang mabuti, no? Baka mamaya yung mga car detailing naman tabi-tabi na lang, di ba? Okay, yan. Katulad dito, nag-offer na rin ako ng ganitong service kasi sabi ko, not really for the money, but it could give me, if there are people who are going to order or palalagyan sakyan nila, may trabahuin yung mga bata ko, yung mga tao ko, di ba? Pag walang ginagawa sa rooftop, pwede silang ganito ang gagawin nila. Okay, number 22, install rooftop solar. Sinama ko to kasi alam ko na although ito pangtipid, pero pag analyzein mo siya, bibigyan pa rin ng passive income kasi mabawasan yung gastos mo You can invest in solar rooftop today. Every day as the king sun shines, you will be earning from the converted sun energy to electricity. This will save you thousands on your electricity bill and will give you passive monthly income for the next 25 to 30 years. Muntakin mo yan. Di ba? Ang hirap mag-ipon. So, maglagay ka niyan. At sigurado ko, madadagdagan yung puhunan mo. Kasi makakatipid ka Di ba? Imbes na bayaran mo lang lagi si Meralco o si utility company, may natitipid ka. Nadadagdagan mo ngayon yung savings mo. Okay, 22 yan. Yan, sample ko yan. Itong tinayo ko dito sa aking bahay opisina. Okay, number 23, install rainwater collection system. Kasi ito, kaya ko ginigit to kasi sa karamihan ng practitioner, hindi naglalagay ng rainwater collection system. Yan. Consider mo to, maglagay ka kasi yung matipid mo sa water bill mo, ganun din. Hindi nga lang kasi laki ni tipid ni solar, pero meron pa rin ito. Lalo na kung sabayan mo to ng negosyo ng mga laundry, di ba? Kasi matakaw ng tubig yung laundry at saka yung car wash, di ba? O yun, matakaw din sa tubig yung car wash. So pag naglagay ka ng rainwater collection, bawas yung bill mo, no ba? If you invest in rainwater collection tanks, you can save on water bills monthly and earn passively for the rest of your life. The larger the volume of your reservoir, the bigger will be the earnings. As the years go on, the water rate increase. Therefore, your earnings will also increase as you get older. So, the earlier na maglagay ka nito ng solar, the earlier na maglagay ka rainwater harvester, mas maaga ka makaipon. Kung magsimula kang maglagay nito, matanda ka na, nako, too late the hero ka na. Yan. So, ang daming paraan. The bigger ang ilalagay mo, much better. Number 24, plant fruit-bearing trees in your yard. Very obvious naman to kasi kung hindi naman yung tanim mo ornamental lang, pwede rin. Kaya lang ornamental lang unless ibenta mo yung ornamental plants mo, mga bonsai ganyan di ba? So ito kasi si fruit-bearing tree, like for example yung mga ito, number 1 na sinasabi ko ito, avocado. Kasi yung avocado, alam nyo ba, papakinabangan ng mga kasi ito yung magandang pagkain na hindi nakaka-cause ng diabetes, no? Okay, yung nyug, okay din siya. Langka. Bakit maganda yung langka? Kasi yung langka, maliban sa prutas siya, gulay din siya, di ba? Prutas na siya, gulay din siya. Pero mo, prutas na siya, gulay siya. At kung sakali man na gusto mong tanggalin, yung kahoy niya pwedeng gawing yung kahoy ng gitara, di ba? Yun, langka pwede. Mangga, okay? Kasi itong mangga, pwede rin siyang gulayin, pwede rin siyang prutas. Bayabas, ayan, pwede siyang pangpaasim, pwede rin siyang pag matamis, di ba? Kamyas, ganun din, pampaasim. Santol, pampaasim. At malunggay, siyempre si malunggay, ang laking kwanto. Pag ito nagmalunggay ka lagi, nakakatipid ka na ng gulay na bibili mo sa palengke, di ba? Tapos, good health ka pa. Yan. Okay, 24 yan. Yan, ito yung langka. Grabe itong langka na ito. Ang daming bunga, Ha?
Okay? Pwede ka, kung ayaw mong lang fruit-bearing trees at meron ka naman malaking lupa, grow a tree farm. If you happen to have an access to a large tract of land or barren lands doon sa mga probinsya, lalo doon sa mga bulubundukin na wala namang tanim na mga palay o iba pa, di ba? Pwede mo siyang tamnan ng mga fast-growing tree species. Kumbaga, gawin mo siyang industrial tree farm. Industrial tree farming. Okay, our suggested fast-growing trees are ipilipil, gimelina, falcata, baggrass, pine trees, among others, no? Itong mga falcata, baggrass, ginagawa pa rin itong plywood. Malambot lang siya pero pwede siyang gawing plywood. These trees grow fast and can be harvested in 5 years' time or 8 years' time. The area has steep slopes. You may also consider using drone technology to scatter and propagate the seeds. Di ba? So, yan. Nakatulong ka pa sa environment kung nagtanim ka ng mga puno. Yan, katulad nito, di ba? Pwede rin kawayan. Yan, ang kawayan. Alam niyo naman, maraming magagawa sa kawayan, di ba? Sa construction, pwedeng gawing scaffolding. Pwedeng magamit na basket, pwede toothpick, pwede. Ang daming chopsticks, di ba? Ang daming magawa mo diyan. Ito naman industrial tree farm itong nasa kanan. Okay? 26. Lend money to peers. Magpapahiram ka raw, pero doon lang sa kapwa mo, pero dapat may interest. Okay? Maraming ganyan nagpapautang ng pera na may interest. Kunyari, may nagipit na sige, pareming kita, lagyan natin interest kasi sa bangko kumikita to ng ganyan. Ayun, sasabihin mo, ayun. At saka kung sa bangko, hiram siya sa bangko, grabe, may mga collateral dun. Dahil nga kaibigan mo naman siya, o peer naman siya, hindi naman siya manluloko, siya. So, yan, mag-ingat lang, The idea is to lend money to individuals or a business. They then pay you back plus interest. Just be careful in selecting the person you're going to lend money, Make sure to have a token collateral. Ayan, mas maganda raw na may token collateral like post-dated checks against the loan para hindi ka mahirapan. Yan. So, natapos natin. So, ano sa tingin nyo? Tingnan na nga natin kung Okay, so yan, may comment si Richard. Agree with number 24 po, sir. We must learn how to grow our own food. Yeah, correct. Yan, isang natutunan natin yan nung nag-pandemic, di ba? Tanim ng mga gulay-gulay. Nag-create ako ng vertical gardens dito sa lugar ko. At yung talbos ng kamote, talbos ng saluyot, anong mga talbos dyan. Maglagay ka rin mga alokbati, kung ano, basta lahat ng pwedeng ay tanim. At makakatulong. Ayan, so again, papasalamat tayo sa Bakayo Entertainment at of course si Richard Schrader. Yung mga iba, sana'y nakatulong tayo o makakatulong tayo dun sa mga young upstart na gusto mag-negosyo at magkaroon ng passive income hanggang sa magkaroon sila ng malaki-laking puhunan. Pag mas maaga ka magsimula, mas maaga mo rin makamit ang tagumpay dito sa pagnenegosyo. Pero kung nandun ka lang satisfied ka dun sa magtatrabaho, yung sweldo ng A15 at katapusan, hanggang sa mag-retire ka niyan. Hanggang sa mag-retire. Kailangan talagang pag-aralan mo kung paano mo gawin ito. Okay. Ayan, may comment si Brigido Domingo. Salamat sa pag-chat na Bridge. Ano bang palayo mo? Bridge Domingo. Okay. Okay, salamat.
Okay. Ano pa? Meron pa ba kayong ibang comment? Okay, so ano pa ba? Meron akong naisip din. Yung franchise, yun ang hindi ko naisama. Pero sa franchise kasi talagang big time money na yun. Ang franchise, like Jollibee franchise, ako, alam ko, millions yan 5 million, 10 million. McDonald's, ganun din yata. May mga murang franchise, yung mga parang ano ba yun, yung mga food and stick, yung tinutusok-tusok, yun, medyo mas mura siya. Nakikita ko, minsan nag-o-offer sila, 30,000 lang, gano'n na franchise. So, pero, piliin mo yung medyo mas maganda yung niya, may magnet siya. Siguro yung food and sticks, yung mga, ano ba yan? Fishball. Ay, tama. Yung fishball, yung squid ball, yung mga meatballs, chicken balls, gano'n na. Kasi mukhang kumikita yung mga nandyan sa kalye. Diba? Yan, pwede mo rin subukan yon kung maliit lang ang puhunan mo. Pero kung malaki-laki na puhunan mo, dun ka na sa malaking franchise. Okay. Yan, Richard Raydor, meron pa ulit comment. Meron pa sir, referral fee sa mga magpapapirma sa inyo. Pwede yan. Kaya lang, siyempre, hindi ganun kalakihan, di ba? Pero pwede, tama yung sinabi mo, ano? Sige, kung meron sa inyong makakuha ng referral na yan, bigay tayo ng commission sa inyo. Magkano gusto nyo? Doon sa mga tinutulungan ko sa ganyan, ang sinasabi ko sa kanila, 50%. Maningil ka, mag-charge ka sa kliyente mo, hati tayo. Mantakin mo yun. Kung naningil ka, kunyari, ang singil mo is 5,000 o tig 2,500 tayo, kasi sa akin, checking ko lang, tapos pipirmahan ko. Ikaw, tagahanap, di ba? Di ba? Yun. Nakapagbigay tayo ng konsenyo, idea, may kita ka na. Kung meron kang ulitin ko 50%. Maniningil ka, wag naman sobrang liit, baka naman sisingilin mo lang 100 pesos yung pirma ko tapos tig 50 tayo. Sobrang liit, di ba? Hanggat maaari medyo okay lang yun siguro kung 1,000 yung pipirman, 1,000 original. Ayaw mo pa. Laking kita na yon. Isang upuan lang, di ba? Okay. Yan, tama ka Richard, referral fee. Tama. Ano pang ma-suggest nyo? Meron pa ba? So yung nadagdag ko, yung franchise, ano pa bang maganda? Baka meron pa kayong ma-suggest. Pero ang nakita kong sure talaga yung bili ka ng lupa. Yung mga ang lupa laging mag-appreciate kasi sa nakita ko, katulad yung kwento ko kanina dun sa General Trias, 30,000 nung araw, ngayon nasa 2 million mahigit ang halaga niya. Grabe, di ba? Okay, 5 million, di ba? 5, no. Iba pala yun. Yung nabili namin sa 240 square meters nung araw, 1980s. Ngayon nasa mga 5,000 5,000 mahigit. 5 million mahigit. Okay, so yan. Wala kang talo pagka ang hindi nakasama pala is ginto. Sorry, ginto. Ayan, pwede ka rin mag-invest sa ginto. Kasi alam ko, although nagpa-fluctuate siya, pero ang ginto, tuloy, tataas yan. Ang dami kong nababasa na darating ang panahon, ginto ang tapatan sa pera. Di ba? Kasi yung ginto, ang daming gamit maliban sa jewelries, ginagamit din kasi sa sa electronics, solid state. Yan yung ginagamit na wires dun sa integrated circuit, yung ginto, di ba? So, yan.
Ano pa? So yan, ginto. So ginto, silver, pwede rin, pero mas mataas ang ginto, di ba? How about diamonds? Siguro pwede rin, pero ano naman ang use kasi ni diamond? Cutter lang, di ba? Cutter tsaka jewelry. So, tingin ko ginto ang pinaka the best. Ginto, yan ang pinaka the best. Okay? So, ano pa bang nakalimutan natin na pwedeng makapagbigay? May nag-aano sa akin Bitcoin. Kaya lang ayaw kong ano pa kasi hindi ko pa sure kung kuan eh. Bitcoin, hindi ko pa sure. Pero yung katulad ng ginto, yan, mas ano ako diyan, mas sigurado yan. Okay. So, kung wala na kayong ma-i-comment, salamat ulit. Bakayo Entertainment, Richard Regidor, Bridget Brigido Domingo sa inyong pag-share ng inyong mga chat. So, salamat at sana'y nakapagbigay tayo ng ideya, lalong-lalo na sa mga bata pa, magsisimula pa lang, simula pa lang magtrabaho, nag-enjoy sa unang sweldo, dapat pag-isipan niyo itong sinasabi natin. Yung mag-isip ng negosyo kasi ito yung maski tulog ka, ay kumikita ka. Okay? Yung trabaho mo, pag di ka pumasok, wala kang kita. Pero siyempre, sabihin mo na mas sigurado income nun. O naman. Pero, dapat pag-isipan mo yung long-term income. Okay. Richard Redor, maraming salamat po. Walang anuman, Richard, sa ating, siyempre, gusto nating makatulong. At, gusto nating ma-share yung bata ko, hindi ko nasubukan eh. Hindi ko na-try. By the way, tingnan nyo rin yung aking YouTube na yung technopreneurship. Baka meron kayong mapulot doon sa pagtatayo ng business. Pero ito, mahalaga to dahil at least nakapagbigay tayo ng ideya kung paano ka siguro makaipon, no? Ayun, meron pa pala isa. Use other people's money, sabi nila, no? So, kung meron kang papasukan na business, tapos ang return nito, ang kita nito, ang balik nito malaki, kunyari, business na yun per annum bibigyan ka ng mga 50%, no? 50% to 60% na return o na tubo. Paghihiram ka sa bangko, mga 18% lang. So, 18% per annum, pero ang kikitain mo 60% per annum, pwede kang pumasok, di ba? So, kasi may tubo ka pa, mga ilan pa. 60 minus 18%, meron ka pang 42% nakita. Yun. So, using other people's money, using the money of the bank, yun, manghihiram ka. Okay? So, yan ang isang paraan, maka-build up ka ng malaking puhunan. Magsimula ka sa simula. Okay? So, meron ba kayong comment? Bakayo Entertainment, Richard Rigido, wala na. Okay, so ano na tayo? Mag-closing prayers na tayo. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat po sa pagkakataon na pag-live stream kami. At salamat din dito sa ating mga kaibigan na nakasama natin sa live stream. At salamat din po sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin, sa aming mga kabuhayan, mga negosyo. Ito nga sana magbigay ito ng gabay sa amin lahat. At siyempre nasabi natin na yung 60 to 80 ang best years of our life. So hindi ibig sabihin na tayo nasa edad na yan hindi na no? We can still be productive. Pero pwede rin itong mga bata, Lord God, gabayan mo sila para makapagsimula sila ng mas maaga. Kesa magtrabaho sila ng magtrabaho hanggang tumanda sila, sana makita nila itong oportunidad na ito. Okay? At Lord God, ilayo mo po kami sa sakit. Ilayo mo rin ang mga mahal namin sa buhay sa sakit. At sana dumating na yung bakuna para kami po lumakas na. At tuloy-tuloy mo kaming gabayan sa aming mga gawain araw-araw, Panginoon. Lahat po ito aming hiling, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng anak na si Jesus ngayon at magpakailanman.
Amen. Okay. Salamat ulit at keep safe. Do not forget to eat good food, green and leafy vegetables, take your vitamins regularly, and drink plenty of water every now and then. Nagpost ako na meron kaming kasamaan sa Lawin na nasa 50s pa lang siya. May stroke siya. Siguro matipid uminom ng tubig. So, kasi pag inom ka ng tubig, magiging malabnaw yung dugo mo, less ang hirap ng puso natin. Okay? Salamat ulit at God bless everyone. Magandang gabi sa inyo lahat.